Hindi likod kundi ulo at balikat ng student athlete na yan ang unang tumama sa lupa sa kanyang ginawang high jump. Nakatayo siya at naglakad habang nakahawak sa ulo pero maya-maya nahimatay na siya at bumagsak. Nangyari yan sa palarong panlalawigan sa isang paaralan sa UP Maguindanao del Norte. Maayos ng lagay at hindi naman nabalian ng student athlete na ayon sa mga kasamahan ay nahilot dahil sa maling bagsak sa lupang may mga tuyong kusot o ipa ng palay. Paliwanag sa GMA Regional TV ng Superintendent ng Schools Division ng Maguindanao del Norte, dati pa raw silang walang ginagamit na kutsyon sa ganitong palaro, pero hindi raw nila pinababayaan ang kanilang student athletes. May commitment na raw sa kanila na maglaan ng home. Hulikam sa Taytay Rizal ang grupo ng mga kabataang nanggulo sa isang pumapasadang jeep. Ang tugon dyan ng mga otoridad, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Sa viral video na ito, kita ang hindi bababa sa 8 kabataang nakapalibot sa nakahitong pampasaherong jeep. May isang pumasok sa loob, may isang inikutan ng jeep habang nakaabang ang iba nilang kasamahan. Sa harap, may isang may hawak ng malaking tipak na bato at tila pinupukpok ang isang pasahero. Nagkalasan sila kalaunan. Nang humarurot ang jeep, hinabol nila ito. Kwento ng uploader, marami raw talagang kabataan ang tumatambay sa lugar kahit 10 oras ng gabi. In-upload ko yun for awareness, patap din yung ating public safety na mabantayan para hindi na maulit. Nangyari ang insidente sa Manila East Road sa Barangay San Juan, Taytay Rizal, pasado alas 10 ng gabi noong January 19. Sabi ng barangay, pawang mga edad 14 at 15 ang mga ito. Nakausap ko po yung isang magulang kahapon kasi po yung tatlo, wala po doon yung mga magulang. Ang sabi po ng isang bata na ang isa daw po, yung hinabol nila, kalaban daw po ng tropa nila. Paglilinaw ng barangay, walang pagnanakaw na naganap. Wala raw record ng pagnanakaw ang mga kabataan. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang mga magulang sa pamamagitan ng barangay. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Pinaigting din ng mga otoridad ang pagbabantay sa lugar. Nag-deploy po kami ng police personnel doon sa area as well as yung mobile patrollers po natin. Meron po tayong police doon sa area. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Nakauwi na sa Pilipinas ang isang Filipino nursing aide na nagpa-deport mula sa Amerika. 3 buwan siyang na-detain ng ireklamo ng pang-aabuso sa pasyente. Nakatutok si JP Soriano. Justice, justice for you deserve to be free. Kuha ito habang ka-video call ng grupong migrante New Jersey ang isang Filipino nursing aide ilang araw bago siya ibalik ng Pilipinas. Malaking bagay na andyan kayo. Kahit na hindi ko kayo kilala, hindi ko kilala sa inyo pero yung suporta nyo sobrang laki na para malabanan ko to. 3 buwan siyang na-detain sa New Hampshire nang ireklamo ng patient assault. Noong Miyerkules dumating siya ng Pilipinas matapos magpa-deport. Isa siya sa 16 na undocumented Filipinos o illegal immigrants sa Amerika na dineport ayon sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. Ayon kay Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez, karamihan sa kanila nasangkot sa mga kaso o may criminal record sa Amerika at wala ring legal na visa na manatili sa US. May mga Pilipino pang pinoproseso ngayon at tinitignan kung mapapabilang sila sa mga ipadedeport. How many Filipinos more are awaiting deportation as we speak? Between 350. Some are saying it's now up to 370, but we're still verifying on how many really are undocumented. Desidido ang Trump administration na i-deport ang lahat ng illegal immigrants sa Amerika. Kaya ginagawa ng Embahada ng Pilipinas ang lahat para matulungan ang undocumented Filipinos na sumasangguni sa kanila. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nadiskubre sa Australia ang bagong species ng isa sa itinuturing na most venomous spiders sa buong mundo. Kuya Kim, ano na?
dito sa Land Down Under sa Australia. Nakatira ang isa sa tinuturing na pinakamakamantag na gagamba sa buong mundo, ang Sydney Funnel Web Spider. Pero kamakailan lang, inilahad ng isang pag-aaral sa BMC Ecology and Evolution Journal na isang mas malaki at mas makamandag na species ng Sydney Funnel Web Spider ang nadiskubre. Ang Atrax christenseni, o Big Boy kung kanilang tawagin. Nasa 9 centimeters ang haba. Halos doble ang haba nito sa pangkaraniwang Sydney Funnel Webs. Ang Atrax christenseni, na pinangalan sa former head of spiders sa Australian Reptile Park na si Kane Christensen, ay unang nadiskubre noong early 2000s malapit sa coastal city ng Newcastle. This particular spider is a lot larger. Its venom glands are a lot larger and its fangs are a lot longer. Sometimes you might find them in a garage or in a bedroom or somewhere in the house where they might have wandered in during the night. At kung sakali bang mapadpad down under at makaenkwentro si Big Boy, ayon ng eksperto, I would not recommend touching them, that's for sure. laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.